Ang wikang Filipino at panitikan ay dalawang haligi ng ating kultura at pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Kung kaya't sa papalapit na buwan ng panitikan sa Abril, ilang activities na ang sinasagawa ng Commission sa Wikang Filipino. At para alamin ang mga detalye sa activities na ito, makakapanayam po natin si Dr. Jose Evi Doclay. Magandang umaga po, welcome po sa Rise and Shine Pilipinas, Doc. Magandang umaga rin po sa inyo at saka sa ating pong mga mag-iliw na mga taga-subaybay at mga nanonood ngayong umaga. Alright, thank you so much, Doc, for being with us this morning. This is Prof. Fee. We want to know, una po sa lahat, maaari niyo po ba ipaliwanag sa ating viewers kung ano po itong patimpalak ng Komisyon sa Wikang Filipino na Talaang Ginto, Makata ng Taon 2024 at Tula Tayo 2024 at paano ito nakatutulong sa pagdiriwang ng Buwan ng Panitikan ngayong taon? Yes, sir. Opo. So, ang mga regular po na timpalak ng KWF ang Talaang Ginto, Makata ng Taon at ang Tula Tayo. Kaugnay ito ng unang pagdiriwang po natin ng Buwan ng Panitikan sa bisa ng proklamasyon bilang 968 serye ng 2015. Nagsimula noong pang 1963 ang Talaang Ginto, samantala noong 2020 naman nagsimula ang Tula Tayo. Ang Tula Tayo ay timpalak sa katutubong pagtula gaya ng Dalit, Diona at Tanaga. Online na patimpalak po ito, ibig sabihin sa FB page ng KWF pinupost ang mga tula ng mga kalohok. Habang ang Talaang Ginto naman po ay sinusumiti ang hard copies ng kanilang mga lahok sa KWF. So bilang mga patimpalak sa pagsulat ng tula, nakatutulong itong pasiglahin at pataasin ang uri ng panula ang Pilipino. Nakikilala at naitatanghal natin ang mga batikan at mga baguhang talino at tinig sa sining ng pagtula. At sa pamamagitan din ng mga timpalak na ito, napaiigting natin ang ating kampanya sa paggamit, pagtangkilik at lalong pagpapayaman sa ating pambansang wika. At naitatanghal rin natin ang ating identidad ng panulaang Pilipino. Very exciting yan kasi kahit naman yung pagtutulong ngayon, unconventional na rin. Meron nga tayong tinatawag na spoken word poetry, no, na talagang patok na patok sa iba't ibang henerasyon na meron sa lipunan ngayon. Pero we wanna know, Sir Doc, para sa mga nagnanais makilahok dito, ano naman po yung mga criteria na kinoconsider para sa mga kompetisyon na hindi po nabanggit? Opo, siyempre, pangunahing konsiderasyon po natin sa pagsulat ng kanilang mga lahok ay dapat ito ay isulat sa Filipino. Sila man ay lalahok sa Talaang Ginto o kaya sa Tula Tayo. At ang entering ipapasa sa Talaang Ginto ay maaaring isang mahabang tula, maaaring humigit kumulang 100 taludtod po ito o kaya isang koleksyon ng 10 maiikling tula. At may magkakaugnay na tema. Kung ito ay koleksyon ng maikling tula, dapat may isang paksa. Kinakailangan may pangkalatang pamagat ang ipapasang koleksyon. Ang mga criteria po, ang kabuang criteria ng dalawang mga timpalak natin ay makikita sa FB page ng KWF at sa website para sa mga nagnanais na alamin ang tuntunin ng ating timpalak. Alright, paano at hanggang kailan po ba maaaring magsumite ng mga entry para sa kompetisyon na ito, Doc? Hanggang February 9 po ang ating deadline para sa ating Talaang Ginto. Samantala para naman po doon sa Tula Tayo, may mga espesipikong saklaw na petsa po ang pagtanggap ng mga lahok. Halimbawa po, ang Dalit ay sinimulan po natin noong ika-22 ng Enero hanggang ika-2 ng Pebrero. Samantala para sa Diona, ito ay nagsimula noong Lunes at magtatapos sa 16 ng Pebrero. Sa Tanaga, magsisimula ito sa ika-19 ng Pebrero at magtatapos ng unang araw ng Marso. So may mga saklaw lamang po na petsa para doon sa Tula Tayo. Pero para sa Talaang Ginto, maaari pa po silang magsumite hanggang sa Biyernes, kahit holiday po ang Biyernes. Ayan, very exciting. Doc, we wanna know paano nakatutulong ang Talaang Ginto at Tula Tayo sa pangkalatang layunin at misyon ng Komisyon sa Wikang Filipino sa pagpapalago at pagtataguyod ng literaturang Pilipino. Nakatutugon po ang ating mga timpalak sa misyon ng aming ahensya na pagpapalago at pagtataguyod ng literaturang Pilipino dahil naikikintal sa kasalukuyang henerasyon at maging sa darating na henerasyon ang pagpapahalaga sa kulturang minana natin mula sa ating mga ninuno.
muli nating natututuhan o inaaral ang pagtula sa katutubong paraan na hindi na rin halos alam ng maraming kabataan sa kasalukuyan. At bukod pa, nasasariwa natin at naipagpaparangalan ng ating katutubong anyo ng pagtula, ang dalit, ang diona at tanaga bilang sariling atin na anyo ng panitikan mula pa bago pa dumating ang ating mga mananakop. Ayun. Doc, of course, nabanggit niyo na po kanina yung ilang mga detalye, pero syempre, may mga ilan po tayong mga interesado pang sumali. Saan ba sila maaaring makakuha pa ng karagdagang detalye tungkol dito? At syempre, imbitahin niyo rin po ang ating mga ka-RSP na makilahok sa kompetisyong ito. Ayan po, sa ating mga ka-RSP po, para sa mga detalye ng mga timpalak po ng KWF, Talaang Ginto, Tulak Tayo, at maging ng Tulang Senyas. Puntahan lamang po nila ang website ng KWF, kwf.gov.ph para sa mga dagdag na detalye nito. Maaari din po silang mag-email sa timpalak.gawa.kwf.gov.ph o tumawag sa 0928844149. Kaya inaayahan po natin ang ating mga kababayang Pilipino na lumahok sa ating timpalak sapagkat mayroon pong naghihintay na gantimpalang salapi sa mga magwawagi. Ayan, on that note, maraming salamat po, Doc Jose Evie, para po sa pagkakataon na mabigyan po kami ng detalye patungkol dito sa Talaang Ginto at Tula Tayo. Doc Duclay, thank you so much and have a good morning. Maraming salamat din po sa Rise and Shine.